na malangha po yung gamot. Yan, para po sa ating mga katribya o ang pamamaraan po na ating ginagawa. Obligado natin siyang sprayin. Yan. Ito, yung matataas po na yan mga katribya ay hahagdanin na po sa susunod. Kulang 4 na taon na kasi itong ating kalamansi. Kaya mahataw na siya sa bunga. Yan po yung mga kalakasan. Basta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon ay spray po tayo para po sa ating mga bagong bulaklak. At siyempre doon sa dati na rin pong buko natin ng mga maliliit. Yan. Follow up lang naman po natin ito. Pambulabog. Kaya yan po ang ating ginagawa hanggang siya po ay mapuno na ng bunga. Kaya ganyan po ang mga magkakalamansi. Hanggat bulaklak po ng bulaklak ang ating inaalagaan, continuous po yung ating pag-i-spray. Maliban na lamang po sa buwan na po ng Mayo. Yan, di na po tayo nag-i-spray mga katribya pagka buwan po ng Mayo. Naaalagaan na po siya ng ulan dahil yan na po ang pinakaputik ang presyo pagka inani ang bulaklak ng Mayo. Ang harvest po noon ay September. Pero itong ating bulaklak na ito, August yung bagong ilalabas. July and August. May presyo po yan. Mula po mga katribya po sa kasaysayan po sa pagkakalamansi. Laging minsan ang July po ay mataas, mga nasa 700, minsan 800. Pero nakaraang taon libo pa ang presyo ng July. Kaya tayo mga katribya ay hindi po natin siya tinitigilan ang pag-aalaga. Yan, yung mga maliliit na mga buko, mga bulaklak, hanggat meron tayong gamot na ginagamit para sa ating pag-spray ay continuous lang. Maiwasan din natin mga katribya po yung white flies, yung lagkitan. Once po mga katribya na hindi po natin ito na-spray, makakaporma na po ang mga white flies. Ito po ang technique po natin kapag po yung hangin ay pasalubong sa iyo, paatras po ang ginagawa po natin para hindi po sa iyo pumunta yung hangin at hindi mo malanghap yung ating gamot. Although pero tayong face mask ay nasira, pero iniingat na lang po natin yung na malanghap po yung gamot. Yan, para po sa ating mga katribya o ang pamamaraan po na ating ginagawa. Obligado natin siyang sprayin. Yeah. Ito, yung matataas po na yan mga katribya ay hahagdanin na po sa susunod. Kulang 4 na taon na kasi itong ating kalamansi. Kaya mahataw na siya sa bunga. Yan po yung mga kalakasan. Kaya kung kayo ay mag-aarkila ng kalamansi, kailangan dapat mga 3 taon, 4 na taon. Yeah, pwede yan. Pero pagka umabot na po mga katribya po ng 10 taon at mag-aarkila kayo, lugi na kayo dyan. Dahil matataas na yung mga kalamansi, maggastos na po yan sa abono,
lalo na po sa lason. Pagkatahimik naman na po yung hangin, pwede na po yung kahit di na tayo paatras. Yan po yung ating ginagawa sa ating pag-aalaga mga katribya. Yan, nakikita na natin po yung mga maliliit na bunga, saka po yung mga natira na ating kalamansi. Marami-rami rin yan pagka po nagtuloy, lumaki. Ganyan naman po mga katribya po ang kalamansi natin. Pag lumalaki siya, yan, tumibigat na po sa timbang. Importante dyan ay dapat continuous ang ating pag-aalaga para tuloy-tuloy ang ating income, suporta sa pag-aalaga sa kanya. Ayan, dahil pong mga maliliit yan, may presyo pa yan mga katribya. Gandahan po ng ating chargeable, natatapangan pa natin po yung ating gamot. Pagka wala kang pang maintenance, wala kang mabili ng gamot, ito na ang maganda. Tsatsaga lang tayo para mayroon tayong gamitin. Okay, tapos na tayo rito. Po, pag-aalaga po ng kalamansi mga katribya ay kailangan natin ng dedication. Para pagkatapos naman yan at mag-ulanan, ayan, medyo mapapahinga na po tayo ng ating pagpapatubig. Pangunahin na siyempre secondary itong ating pag-i-spray. Pero ngayong ganyan po na nagpapatubig tayo, continuous pa po ang ating alaga. Yung bunga ng patubig mga katribya ay may maganda pa po ang presyo niyan. Ang talagang halos walang presyo, 400, 500, bulaklak ng Mayo. Kaya malakas kasi mga katribya po ang ulan, kaya lahat ng kalamansi mabubulaklak. Nag-alaga, hindi po nag-alaga, may bulaklak yon. Tapos magtutuloy naman ngayon yung kanyang mga bunga dahil naman sa pag-uulan. Kaya doon sa part mo na yon, hindi na po kami bumibili po ng gamot. Sayang lang, dahil magtutuloy din naman po ang bunga. Kaya kailangan bago po pumatak ang ulan, puno ang bunga ng kalamansi natin para maiwasan natin po yung matsyempohan mo yung mura, gaya po ng mga nakakaraan. Kaya lang siyempre di natin alam kung ano po yung market niyan. Kung walang dating, mahal ang kalamansi. Pag marami pong dating, bagsak ang presyo ng kalamansi. Parang kamatis lang po yan. Kaya lang hindi naman po ito tinatapon. Kahit na yan po ay bumagsak po ang presyo, maging hinog, reject, nabibili. Pero sa kamatis, pagka bagsak ang presyo, hindi na mabili. Kaya nangyayari, tinatapon ng mga farmers. Sana magkaroon ng programa ang gobyerno na pag panahon po na bagsak po ang gulay, meron silang po pwedeng bagsakan na hindi masayang at hindi naman po malugi ang mga
ka-farmers natin. Kaya kawawa, laging kawawa, laging nasa huli ang mga farmers. Mana pa, ang mga agri-supply, permis lagi ang kita nila. Wala silang lugi. At nakapagpapautang pa ng patubuan sa mga kapwa nating farmers. Hindi naman sila makakapag-alaga kung wala silang kapital. Kaya pauutang ngayon yung abono, lason, lahat ng gagamitin po ng mga magsasaka sa mga agri-supply. Kaya pagka umani na ngayon si farmers, bayad utang lang ang nagiging kanyang pinakakita. Bigas, pagkain lang ng kanyang pamilya, at merong konti namang naitatabi. Kaya lang sa susunod na alagaan naman, pagtatanim ng palay o ano man yung gulay, mangungutang na naman kay agri-supply. Kaya ang kita, ang pera ng mga farmers na kay agri-supply. Kaya kawawa. Kaya tayo mga katribya, yung maliit po natin po na kapital, tsagain na lang po natin na pagulungin. Iwasan po natin po talaga ang umutang. Kasi kung minsan hindi rin natin maiwasan, kailangan mo sumugal para meron kang anihin. Kung di ka naman mangungutang, sabi nga nila, wala kang gagamitin. Kaya lang kung minsan nasa tao na lang din ang problema. Kapag po umani ng maganda, ng maayos, ng marami, marami rin po ang gastos. Hindi nakakapagtabi or nakakapag-ipon. Tayo, ang pamamaraan na ginagawa natin, pag tayo ay mag-harvest, kumita, tinatabi na natin po yung ating pang-alaga. Dahil mahirap pong mangutang sa agri. Malalaki po minsan po ang patubo. Kaya yun po ang ginagawa natin. Tsaga-tsaga. Sabi nga pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Pagka humaba-haba na pwede na ang lumapad, pwede na mag-unat-unat. Kaya pagka kapos, maghigpit po ng sinturon. Yun ang the best. Hindi yung one day millionaire ka nga. Kaya pagka kumita, ang lahat ang uwi sa mall. Outing, lalo na po ngayon, napakarami pong outing. Ingat po sa pagmamaneho mga katribya, mga ka-farmers. Saka mamaya ay inaantok na sa sobrang layo ng inyong pinuntahan ay makatulog, marami po matidiskrasya. Kaya ingat lang mga ka-farmers. Ganyan lang po yung ating ginagawa. Maintain lang natin ito weekly. Malaki po ang nagagawa at marami pong matitira doon sa ating kalamansi. Babawasan pa po yung ating mga white flies. Ngayon sumasalakay, yan po ang mga nagpapaitim sa ating mga puno, sa ating pong mga dahon, nagpapalagkit yung mga white flies na lumilipad. Kaya yung ating gamot ay meron na siyang kasamang pang white flies para hindi po matrabaho. Ngayon pagka po dumami naman po ang lakitan, lalagyan naman po natin siya ng dishwashing. Lagyan natin pwede nyong gawin yung sabon, yung pulbos, pwede rin yan. Tapos gusto nyo na lagyan ng pabango, downy, huwag nyo lang ikukula. Hindi lang masyadong matapang, baka po malagas, mainit din kasi ang sabon. Kailangan na sa tamang timplada lang.
mga katribya. Ang intention mo lang ay malinis ang dahon. Kaya yung dishwashing, yun po ang ating ginagamit. Hindi siya masyadong mainit. Ayan o. Lumalaki na po yung ating palakihin pang Mayo. Kaya sa May po tayo magpapa-harvest, mga katribya. Pero meron tayo mahahalaw pang gastos, pang maintenance. Yan, kaya yung ating napitas, naibili na po natin siya ng gamot pang insekto. Ito na nga po yung ating ginagamit. Yan. Kaya malaking bagay po yung bunga niya. At mahal ang presyo, makakasagot po ng pangangailangan natin. Hindi na manggagaling po sa ating sariling bulsa. Ayan, may mga lumilipad na mga paru-paro. Paru-paro na yan, yan po ang nangingitlog sa mga bulaklak. Yan po ang sumisira sa ating mga buko. Marami po yan, yung mga tumutusok, iniitlogan. Kaya may makita mo yung buko, maliit pa lang, iba na ang size. At habang lumalaki, nilaki po ng mais, kupildong na, iba nga tatsulok na. Kaya pagka ganun, sira na yon. Kahit paanong spray po, mga katribya, po ang gawin natin, huli na, tapos na ang karer, nasa papunta na sa pagkalaglag yung ating kalamansi. Kaya contagious lang, mga ka-farmers. Yan, ang pag-spray po natin ay hapon, tapos sa umaga, yung umaga, para hindi po mainit, dahil ang gamot, mga katribya, ay nakaka-apekto rin yan pagka po mainit. Lalong nag-trigger po yung ating kalamansi. Kaya meron po siyang time elements. Importante yan. Kaya may bukas, after po natin makapag-spray ngayon, yung hindi natin natapos sa isa umaga po natin siya titirahin. Ganyan-ganyan lang. Yung ibabaw. Yan, sa power spray, mga katribya, maganda rin sana. Problema, may masyado nga lang malaki gastos. Saka pagka po kukunti po yung bulaklak, hindi po masusulit po yung power spray. Ganito pwede, makaka-minus tayo, pero masisave naman natin po yung mga bulaklak. Yan, para ma-maintenance natin. At matama lang natin po yung subject. Hindi na po natin kailangan paliliguan. Masyadong magastos yan. Napupunta lang po sa lupa yung gamot. Yung pera natin, nandun lang nakauwi. Pero pagka tinamaan po yung ating subject, hindi na po sasalakay po ang insekto. Kaya yan po ang isa po na pamamaraan natin, mga katribya. Tingnan nyo po, ilang araw lang tayo, papatubig na tayo pumuli. Grabe ang init. Pero pabor naman po sa kalamansi yung mainit, dahil bulaklak po siya ng bulaklak. Alaga naman tayo ng alaga. Kaya sa Tag-Araw, nakakasingit po ang mga taga Nueva Ecija. Kami po may mga napipitas. Sa ibang lugar, ulan ng ulan, di masyado nagbubulaklak ang kalamansi. Kaya nakakasiwang ang Nueva Ecija, Tarlac. Yan, yung lahat ng mga parte na may init, lalo na po sa parte ng Pangasinan. Ayan, nakakapagpalusot tayo ng bunga.
Kaya papadalim na mga katribya. Kaya malamig. Spray. Medyo tahimik na po yung hangin. Kumpara kanina na malakas po ang hangin. Masarap po mag-alaga mga katribya po ng kalamansi. Lalo na pagka nakikita natin po yung ating inaalagaan ay maayos. Nasira man siya, pero marami naman po ang natira. Sulit na rin. Malay po natin maganda pa po ang presyo niyan. Importante dyan may natira. Tapos marami pang mga pansunod na pambulaklak. Kaya hindi po natin siya hinihintuan kung ano po yung kanyang matapat na presyo na maganda ang bunga tapos mahal. Swerte natin. Kung halimbawa naman ay mura at marami naman pong bunga, doon na lang natin dadaanin sa dami. Kaya lang para dumami bunga, okay, wag nating hihintuan ng pag-aalaga. Yan ang technique. Ang paraan habang may pang-alaga, pagpapatubig, importante yan. Tuloy-tuloy lang. Ngayon, meron pong mga nakatsempo ngayon, nakapitas ng marami. Congratulations doon sa mga nakatsempo ng mahal na presyo. Kaya lang after naman po na mapitas yung kanilang bunga, nakabakante naman po yan. Maghihintay na lang uli sila ng another na pagbubulaklak ng kanilang kalamansi para sa susunod naman po na alagaan. Ay maganda rin po sa kalamansi yung sunod-sunod. Tuloy-tuloy po yung maintenance niya, pati yung bunga. Tapos hindi po nahihirapan ng kalamansi dahil yun nga, nakakaya niyang dalhin ang kanyang bunga. Hindi yung isang bungahan katapos napitas, nakatiwangwang na. Spray, alaga. Paano mga katribya, nagbibigay lang naman po tayo sa inyo ng inspirasyon sa ating mga ka-farmers o idea sa panahon ng pag-aalaga ng kalamansi. Dapat tuloy-tuloy hanggat nagbubulaklak ang kalamansi ninyo sa panahon ng tag-araw. Tuloy nyo lang ang inyong pag-i-spray. Tsaka may matitira at may matitira po yan. Kaya para noon, lahat ng buwan meron tayo magiging harvest. Kung ano man po ang matapat ang presyo, pagpasalamat natin sa taas. Siya naman po ang nakakaalam niyan. At siyempre, depende rin po yan sa demand ng kalamansi, yung dating. Pag maraming dating, mababa. Pagka naman po konti ang dating at maraming bunga sa atin, swerte. Importante, meron tayong nakaumang. Paano mga katribya, God bless sa inyo lahat. Kita na po tayo po bukas. Thank you for watching sa ating pong YouTube channel. Huwag natin kalimutan po mag-subscribe at mag-like nitong ating vlog. God bless po sa inyo lahat mga katribya.